So ayun mga ka-CB, welcome back to CB Gapi Vlog. So long time no update sa inyo mga ka-CB, at sa mga nag-aabang ng ating update sa mga fish natin dito, mga Gapi fish natin dito. So ito na mga ka-CB, mag-update tayo. At mga ka-CB, nag-water change nga pala ako ngayon sa kanila. Ayan, so si Wanda, kaka-water change lang. Drop cook ulit si Wanda kasi malamig at nagkabagyo nung kailan. Signal number 2 ata dito sa amin sa Las Piñas mga CB. So ayan, kakapalit ko lang ng tubig ni Wanda. Ayan, nilinis ko maigi, so clear na ulit yung ano niya, yung salamin niya sa harap mga ka-CB. Kasi kanina mga ka-CB, sobrang lumot nung harap niya, sobrang lumot kasi halos 2 weeks ko si Wandang hindi na water change mga ka-CB, no. Tapos dito mga ka-CB, ayan, no, yung tank pala dito na lumot, dito ko na nilagay yung mga fry natin ng gold. So ayan yung mga fry ng gold natin, nakikita nyo ba mga ka-CB? So hindi ko nilalapitan kasi kakalipat ko lang sa kanila dyan mga ka-CB. Ayan, kakalipat ko lang sa kanila dyan. So hindi ko nilalapitan kasi nga nagtatago, so medyo stress pa at nanibago sa bago nilang kulungan. Ayan, no, nanibago. Ayun, sorry mga ka-CB, na-post ko kasi may dumating na bisita. At ayun mga ka-CB, tuloy tayo sa vlog. So ayan mga ka-CB, no, ayan, andyan na yung mga gold. So bakit ko naisip na ilagay dito yung mga gold gapi natin mga ka-CB, no? Dahil ito yung tank na naaarawan at green water. So mas kailangan kasi ng full gold yung ganitong klase ng tubig, yung green water at naaarawan, gawa ng full gold sila. So need nila mag-molt ng kulay, kaya need nila yung kailangan ng katawan nila, yung mga gapi ng direct sunlight at yung vitamins na itong green water, yung pampa-intense ng color. So ayan, balitaan ko kayo dito siguro mga after a month. Tignan natin to. Hindi naman, mag-update pa rin ako. I mean, after isang buwan, tignan natin yung kakalabasan nito, mga gapi natin dito na gold sa green water na to. Pero bibili kasi ako ng breeder, so hindi ko lang mapuntahan. So eto, lalagay ko dito yung breeder siguro. Ayan, isang trio dito ko ilalagay mga ka-CB. Tapos dito naman mga ka-CB, dito ko na nilagay yung mga ating mga apat na male RDSS. Ito yung galing sa Batangas line natin. Ito yung line ng Batangas line natin. Tapos dito naman, ito yung solid na breeder natin. Ito yung selection ko ng breeder. Pakita ko sa inyo mga CB. Half moon yung female niyan, half moon, pati yung male na yan. Yung mga male dyan, half moon yan. Ayan, pabukain natin yung bultot. Ayan. Tapos malaki na sila, macho yung katawan. Ayan. Kakapakain ko pa lang sa kanila ka-CB ng ating BBS decapsulated. So wala tayong live food ngayon mga ka-CB sa aking mga gapi. So hindi ko na rin kasi nila live food yung mga ganitong kalaki mga ka-CB para hindi agad mag-mature yung katawan at masira yung ganda. Ayan. Pero dito mga ka-CB, may project pala akong ginagawa dito. Itatry ko to. Fry ito ng HB Blue natin itatry ko to na ang ilalagay ko lang dyan sa kanila is decapsulated BBS. Tapos kapag medyo lumaki-laki na, so dried tubig, sasanayin ko lang sila sa dried tubig at decapsulated BBS. So hindi ko sila bibigyan ng live food. Siguro hindi mo na ako mag-BBS. Testing ko titignan ko yung outcome mga ka-CB kung ano kakalabasan nito mga HB Blue natin na to, kung macho pa ba, kung macho ba yung magiging size ng body nila. So try ko lang kung kasi marami rin nagsasabi na effective din talaga yung dito decapsulated BBS, mabilis din daw magpalaki. So testing ko dito sa fry na to. Pero order pa rin ako ng BBS. Hinihintay ko lang yung in-orderan ko na meron ng stock kasi out of stock siya ngayon nag-order lang ako sa Shopee. So ang tagal dumating din ng dried tubig natin. Dried tubig yung hinihintay ko din At ito, nakakatapos ko lang magpakain guys ng ayan. Ito yung decapsulated. So nabigyan ko na sila. So itong decapsulated na nabili ko guys, legit to. Ayan, sobrang orange. Dapat ganyan talaga. Yung iba kasi nga maputla. Tapos paglabag sa tubig, wala, pangit. Hindi rin kulay orange. Ano lang yan parang fake ata yung ganun. So itong sa kinukuhanan ko, ayan, sobrang solid na ito. Ayan. Tapos dito naman mga ka-CB, ito yung ating materialis din na 3 male
na HB blue. Sobrang blue talaga nila mga ka-CB. Hindi sila nagko-color green or something. Basta as in blue talaga. Ayan mga ka-CB, sobrang blue. Ayan, ganda ng blue, pagka-blue na ito. Available tong tatlo na to. So wala na tayong female. Female na lang dito is isang piraso. Tapos ito nga pala dito sa 20 gallons natin, ay 15 gallons tank natin, may dalawang female RD at may dalawang female HB blue. Ayan. So hindi ko na to in-out mga simi, magpaparami na lang muna ulit. Hayaan ko na lang muna sila dito. Laman tank na lang muna yan. Kasi pag walang laman nilalamok eh. Tapos dito, isa pang solid breeder. Trio ko naman to. Trio rin to ng, ayan, trio to ng RDSS ko. Ayan, sobrang selection ko to. Solid din yung male na napili ko. Ang ganda nung pagkaano niya. Ayaw lang mag-focus mga ka-CB. Focus natin. Ayan. Solid din nung pagka-pattern niya ito. Ayan. Dark ear tapos half moon. Lahat sila half moon. Hindi ako nagbe-breed ng hindi half moon. Tapos ito naman breeder ko ng HB blue. Dalawang pair to. Ayan. So nintay ko na lang din mag-drop to. Ayan. Kasi yung isa dito nag-drop na. Meron siyang mga fry dito mga ka-CB. Ang dami. Ayan o. Mahigit nasa 30 pieces to. Ayan. Hindi ko na rito napapakain ng live food ng BBS na hatchable. Hindi ko na nabigyan guys. So nilagay ko dito sa lumot tank para natural. Tapos pag pansin ko medyo malaki na, baksakan ko na ng decapsulated. Ayan. Mas bata kasi to, 3 days old pa lang to. Tapos dito mga ano na lang to mga CB, tinatabing female. Ito medyo matamlay pero ayan, tuloy pa din kasi sobrang blue na ito, kaya kinikip ko tong female na to. Blue tail na delta talaga. Tapos ito naman RDSS female din. So nalagay ko lang dito hanggang sa lumaki at pa nagkameron ng fry. Pwede kong ibangga. Kasi ito din, ang ganda rin ng mga pattern nito. Dito may male na half moon. Ayan, may male na half moon dyan. Tinabi ko na lang yung male na half moon dyan. Ayan. Tapos pinatay ko muna yung aerator map, mga aerator ko mga ka-CB para medyo makapagpahinga din. Kasi naglapag din ako ng decapsulated BBS. Kasi kapag nakabukas yung aerator, tapos nilapagan ko ng decap natin, kumakalat agad eh. So yung iba hindi nila makakain. So yun nga, baka mapulyot yung tubig. So nagpatak lang ako, small amount lang, yung tama lang. Tapos ayan, kinakain naman nila, nakikita nyo ba? Ayan, nasa ilalim sila. Kinakain nila yan, nakikita nila. Naamoy nila yan mga ka-CB. Tapos dito, ito yung mga chops natin. So ginandahan ko na rin yung water change ko lang din dito. Tapos buntis na siguro dyan yung isang female na malaki na P-dirt. Ayun, nandoon. Tapos hinahabol na itong dalawang main bluegrass natin. Tapos dito, ililipat ko na rin to, lalagay ko na din dito mga ka-CB. Para dumami na dyan yung mga chops natin. Ayan, tapos dito naman mga ka-CB, no, hindi pa rin dumadami tong ano natin, MSSBT natin dito. Pero feeling ko naman nakatusok na yung male dyan. So ang need na lang is hintayin na lang natin bumukol yung mga tiyan. Ayan, sana bumukol kasi ito, ang lalaki talaga na ito. Ang lalaki, parang naging breeder size talaga sila. Ayan, so gutom na yan, hindi ko na napapakain masyado yan eh. Kasi hinihintay ko yung dried 2B. So dried 2B kasi papakain ko dyan. Tapos ito reserve female, RDSS, saka HB blue tick isa. Reserve ko to. Tapos dito nga, ito yung mga male na lang to. Puro male to. May isang HB blue at puro male lang RD. Ayan, available pa naman to mga ka-CB. Dakot lang kayo dito kung gusto nyo. Mura-mura na lang yan. Ayan, ang ganda nito. Tapos ito ka-CB gold. Gawin ko na ng colony dyan. At balitaan ko na lang kayo. Yan mga ka-CB. So yun lang mga ka-CB, no? Yun lang yung update natin for today. So kita-kita na lang ulit tayo sa next vlog. At sa magpapa-shoutout, comment tayo sa magpapa-shoutout. Lalagay ko sa screen shoutout ko kayo sa mga next vlog update natin mga ka-CB. At ito si Wanda. Yan. So yun lang mga ka-CB, no? Thank you for watching. Kita-kita na lang tayo sa susunod na vlog. So yun, nabulol pa, no? So yun, bye-bye mga ka-CB.